Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta may papaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Naranasan nyo na bang maligaw kahit pakiramdam nyo ay tama naman ang dinadaanan nyo? Yung binaliktad mo na ang damit mo ay parang hindi ka naman umaalis sa pwesto mo. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga kadayo, kay Sir Bon at sa bawat isa na nakikinig sa channel na ito. Masaya ako at nakabalik na ang programang ito dahil nais kong ibahagi ang naging karanasan ko para magsilbing babala sa lahat ng umaakyat ng bundok. Hindi tunay na mga pangalan at katauhan ang gagamitin ko. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Jake mula sa Manila. At sisimulan ko na ang aking istorya. Matagal na akong mahilig umakyat ng bundok ng mag-isa. Hindi dahil wala akong kaibigan o ayaw kong may kasama. Pero iba talaga ang pakiramdam kapag sarili mo lang ang inaasahan mo. Mas tahimik, mas nakakapag-isip, at mas na-appreciate ko ang bawat tanawin. Ilang bundok na rin ang naakyat ko sa iba't ibang lugar. Kaya masasabi kong hindi na ako baguhan. Marunong akong gumamit ng mapa, compass at GPS. Lagi rin akong naghahanda bago bumiyahe. Kaya sa isip ko kahit saan ako mapunta ay kakayanin ko. Isang weekend may nabasa akong tungkol sa isang bundok na bihirang akyatin ng mga tao. Hindi yung sikat na hiking destination, pero maraming nagsasabing napakaganda raw ng view sa tuktok. Ang mas napansin ko ay mas marami ang kwento tungkol sa mga kababalaghan kaysa sa mismong ganda ng lugar. May mga post tungkol sa mga naliligaw. May mga nagsasabing may mga aninong sumusunod sa trail. At may ilan pang nagsasabing may nakakasabay silang hindi napalatao. Hindi ko masyadong pinansin ang mga nabasa ko. Para sa akin, normal lang na magkaroon ng mga ganong kwento sa mga lumang bundok. Halos bawat bundok naman sa Pilipinas ay may sariling alamat o horror story. Sanay na rin akong makarinig ng mga ganong usapan, kaya hindi na ako naapektuhan. Maaga akong dumating sa paanan ng bundok. Kaunti lang ang tao roon. Habang inaayos ko ang mga gamit ko ay napansin kong iba ang tingin sa akin ng ilang matatanda sa lugar. Hindi sila mukhang nagtataka. Mas mukha silang nag-aalala. Paulit-ulit nilang sinasabing mag-ingat ako sa bundok na iyon dahil hindi raw lahat ng nakakakita roon ay dapat sundan. May mga umakyat daw na hindi na nakakabalik. At may mga nakakasalubong na estranghero na bigla na lang nawawala. Ayon sa kanila ay maraming beses nang may rescue operation sa bundok. Pero may ilan talagang hindi na nakita kahit kailan. Sa isip ko ay baka gawa-gawa lang yon para takutin ang mga turista. Baka gusto lang nilang pigilan ang mga umaakyat ng walang guide. Dahil sanay naman akong solo hiker ay kampante akong kayanin ang trail na aking pupuntahan. Nagsimula akong maglakad habang malamig pa ang umaga. Sa una ay okay naman ang lahat. Maganda ang panahon at presko ang hangin. Habang papasok ako sa mas masukal na bahagi ng gubat, ay unti-unting nabawasan ang liwanag. Kumapal ang mga puno at halos hindi na tumatagos ang sikat ng araw. Napansin kong pati ang mga ibon ay tila tumatahimik. As in, yabag lang ng sapatos ko at ang mahinang ihip ng hangin ang naririnig ko. Habang tumatagal ang paglalakad ko, pakiramdam ko ay parang may kasabay akong humihinga.
Tuwing hihinto ako ay bigla ring nawawala ang tunog na yon. Kapag maglalakad ulit ako ay babalik na naman ang pakiramdam na may sumusunod sa likuran ko. Ilang beses akong lumingon, pero puro mga puno at makapal na hamog lang ang nakita ko. Doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang bawat hakbang ko, na para bang ayaw ko akong papasukin ng bundok. O baka mas gusto nitong hindi na ako makalabas. Sa pagkakataong yon ay unang beses kong naisip na baka may katotohanan ang mga babalang narinig ko bago ako umakyat. Habang mas lumalalim ang paglalakad ko ay napansin kong parang unti-unting nawawala ang trail na sinusundan ko. Noong una, inisip kong baka lumihis lang ako ng kaunti. Kaya kinuha ko agad ang mapa at chinek ang kompas. Pero kahit anong gawin ko ay hindi nagtutugma ang direksyon. Minsan hilaga ang tinuturo. Tapos ilang segundo lang ay bigla namang iikot ang karayom na parang hindi nito alam kung saan dapat huminto. Nagpasya akong sundan na lang ang instinct ko. Sanay naman akong mag-adjust kapag nawawala sa trail. Pero habang naglalakad ako, ay may napansin akong malaking puno sa gilid ng daan. May malalim itong hiwa sa katawan na parang tinaga ng matalim na itak. Maraming taon na ang nakalipas. Napatingin lang ako sandali at nagpatuloy sa paglalakad. Halos 20 minuto nang lumipas nang makita ko ulit ang parehong puno. Huminto ako. Imposibleng bumalik ako sa parehong lugar. Sigurado akong diretso lang ang nilakad ko. Wala akong likong dinaanan o shortcut na pinasok. Para makasiguro ay kumuha ako ng maliit na bato at inilagay ko sa paanan ng puno. Naglakad ulit ako. Mas binilisan ko pa ang pace ko. Kahit medyo kinakabahan na ako ay pinilit kong maging kalmado. Ilang beses kong tinignan ang GPS ng cellphone ko, pero wala ng signal. Ang mapa naman ay hindi na gumagalaw kahit patuloy akong naglalakad. Makalipas ang ilang minuto ay nanlamig ang buong katawan ko. Nasa harapan ko na naman ang parehong puno. At nandoon pa rin ang maliit na bato na iniwan ko. Doon ko unang naramdaman ang totoong takot. Hindi na yun simpleng pagkaligaw. Parang may kung anong puwersang ayaw akong paalisin sa lugar na yun. Sinubukan kong bumalik sa dinadaanan ko. Pero habang naglalakad ako pabalik, ay napansin kong iba na ang itsura ng trail. May mga daang kanina ay wala naman. May mga punong sigurado kong dinaanan ko pero bigla na lang nawala. Na para pang gumagalaw ang mismong bundok habang nasa loob ako. Habang lumilipas ang oras ay lalo kong napapagod. Mabigat na ang backpack ko at pakiramdam ko ay mas umiinit ang ulo ko sa kakaisip kung paano makakalabas. Kahit uminom ako ng tubig ay nagpahinga sandali ay hindi nawala ang kaba. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay may napansin akong tao sa unahan. May isang lalaki na tahimik lang na nakatayo sa gilid ng trail. Nakasuot siya ng kupas na jacket, lumang hiking shoes, at may dala ring backpack na halatang matagal nang ginamit. Hindi siya mukhang naliligaw. At sa totoo lang ay parang ako talaga ang hinihintay niya. Nakahinga ako ng maluwag. Kasi sa wakas ay may ibang tao rin akong nakita. Lumapit siya ng dahan-dahan at nagpahiwatig na dati siyang tour guide sa bundok na yon. Sa makatuwid ay hindi siya nagpakilala ng formal. Ayon sa kilos niya ay kabisado naman niya ang bawat daan. At alam niya kung paano makarating sa tuktok at makakababa ng ligtas. Wala siyang bahid ng pagod kahit mukhang matagal na siyang naglalakad. Sa sitwasyon ko ay wala na talaga akong ibang pagpipilian kundi magtiwala. Siya ang naunang maglakad
habang ako naman ay tahimik na sumunod. Hindi siya lumilingon para tignan kung nakakasunod pa ako. Hindi rin siya nagsasalita o nagbibigay ng kahit anong paliwanag. Diretso lang ang lakad niya na parang alam na alam niya kung saan kami pupunta. Habang sinusundan ko siya, ay napansin kong unti-unting nawawala ang makapal na hamog. Gumagaan din ang pakiramdam ko na parang tama ang naging desisyon kong sumama sa kanya. Hindi ko alam na bawat hakbang na inilalayo niya sa akin sa dati kong kinaroroonan ay bawat hakbang din papalapit sa pinaka-nakakatakot na sikreto ng bundok. Halos 1 oras na kaming naglalakad ng lalaking nakasalubong ko. Nakakapagtaka dahil parang hindi siya napapagod. Pare-pareho lang ang bilis ng lakad niya mula nang magsimula kaming magkasama. Ako naman ramdam ko na ang pagbigat ng binti ko. Kahit sanay akong mag-hike ay hindi normal ang haba ng nilalakad namin. Mas lalo pang nakakapagtaka dahil wala na kaming nadadaan ng ibang trail marker, ribbon o kahit bakas ng ibang hikers. Habang sumusunod ako ay napansin kong unti-unting nagiging kakaiba ang paligid. Nawawala na ang mga huni ng ibon. Kahit ang hangin ay parang tumigil sa pag-ihip. Sobrang tahimik na halos marinig ko na lang ang sarili kong paghinga at tibok ng puso ko. Maya-maya ay huminto ang lalaki. Sa harapan namin ay isang maliit na clearing na napapalibutan ng matataas na puno. Sa gitna nito ay may malaking kahoy na krus. Halos hindi na makita ang orihinal nitong kulay dahil sa kapal ng lumot. May ilang kandilang ubos na ang sindi, tuyong bulaklak at mga lumang garland na mukhang ilang taon nang walang dumadalaw. Hindi yun mukhang bahagi ng hiking trail. Para yung isang lugar na sadyang iniiwasan ng mga tao. Nagtaka ako. Sigurado kong wala ang lugar na yon sa mapa na pinag-aralan ko bago ako umakyat. Hindi rin yon nabanggit sa kahit anong hiking blog na nabasa ko. Habang nakatingin ako sa malaking krus ay napansin kong itinuro yon ng lalaking kasama ko. Tahimik lang siyang nakatayo habang nakatingin sa akin. Doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan habang buhay. Doon daw siya nakalibing. Noong una akala ko biro lang yun. Napangiti pa nga ako dahil inisip kong baka mahilig lang siyang mangasar ng mga naliligaw sa bundok. Pero habang tumatagal ay napansin kong hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Wala siyang kahit anong emosyon. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa krus. May maliit na plakang bakal sa ibaba nito na halos natatakpan na ng lumot. Pinunasan ko yon gamit ang manggas ng jacket ko para mabasa ang nakaukit. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ang pangalang nakasulat doon ay eksaktong pangalan ng lalaking kasama ko na nakasulat sa tag name ng damit niya. Hindi lang yun. May nakaukit ding petsa ng kapakanakan at petsa ng kamatayan. 12 taon na ang nakalipas. Parang huminto ang mundo ko sa nabasa ko. Mabagal akong lumingon sa direksyon ng lalaking gumabay sa akin. Nakatayo pa rin siya sa parehong pwesto. Pero hindi na siya katulad ng unang nakita ko. Unti-unting namutla ang mukha niya hanggang sa mawala ng kulay ang balat. Ang dating normal niyang itsura ay naging parang abo. Maya-maya ay may tumulong putik mula sa laylayan ng pantalon niya. Sumunod ang maitim na likidong parang dugo na unti-unting tumutulos sa kamay at sa braso niya. Basang-basa na rin ang damit niya na para bang matagal siyang nakabaon sa ilalim ng lupa. Napatras ako habang halos manginig ang buo kong katawan.
Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o namamalikmata lang dahil sa pagod. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay muli siyang tumingin sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi na normal ang mga mata niya. Wala na yung buhay. Malalim, maitim at parang walang katapusan ang tingin niya. Sa kanya sinabi na hindi akong unang taong inihatid niya sa lugar na yon. Pagkasabi niya ng mga salitang yon, ay bigla na lang siyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong mag-isa sa harap ng malaking krus at habang unti-unting bumalik ang malamig na hangin at pakiramdam ko ay hindi lang pala kaming dalawa ang naroon. May iba pang mga matang nakatingin sa akin mula sa madilim na kagubatan. Hindi pa ako nakakabawi sa nakita ko nang makarinig ako ng mga yabag sa aking likuran. Noong una inisip kong baka may ibang hikers na dumating. Pero habang papalakas ang tunog ay napansin kong hindi lang isa o dalawa ang naglalakad. At parang napakaraming tao ang sabay-sabay na papalapit. Dahan-dahan akong lumingon at nanigas ako sa kinatatayuan ko. May mga tao nang nakapaligid sa malaking krus. Lahat sila ay nakasuot ng iba't ibang klase ng hiking clothes. May mukhang bago pa ang gamit. May iba namang kupas at halos punit-punit na. Pero iisa ang pagkakapareho nila. Mapuputla silang lahat. Basang-basa ng putik at walang kahit anong emosyon ng mga muka. Unti-unti silang lumapit habang nakatingin lang sa akin. Hindi sila nagsasalita ng normal. Mahihinang bulong lang ang naririnig ko na nakapanlamig ng buo kong katawan, na parang humihingi sila ng tulong at parang gusto nilang malaman ng mga pamilya nila kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Habang papalapit sila ay napansin kong humahaba ang mga anino nila kahit wala namang sikat ng araw. Umabot ang mga yon sa pako at bigla kong naramdaman na parang may mabigat na humihila sa akin pababa. Sinubukan kong tumakbo pero parang hindi na gumagalaw ang mga binti ko. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang lupa sa ilalim ng malaking krus. Isa-isang may mga mapuputla at nabubulok na kamay ang lumabas mula sa lupa at kumapit sa mga pako. Pilit nila akong hinihila at lalo kong kinabahan. Sa sobrang takot ay napapikit na lang ako at taimtim na nagdasal. Ilang segundo lang ang lumipas nang biglang umihip ang napakalakas na hangin. Pagdilat ko ay wala nang lahat at tahimik na ulit ang paligid. Pero bago ko tuluyang makagalaw ay may malamig na hiningang dumampi sa bato ko. Kasunod noon ang isang mahinang bulong na nagsabing tumakbo na ako habang may pagkakataon pa. Hindi na ako lumingon, tumakbo ko ng buong lakas. Dahil alam kong kapag nagkamali pa ako ng isang hakbang ay baka hindi na rin ako makababa ng buhay. Hindi talaga ako lumingon. Tumakbo lang ako ng buong lakas kahit hindi ko na alam kung saan ako papunta. Ang mahalaga lang sa akin noon ay makalayo sa lugar na yon. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pagod at takot. Ilang beses pa akong nadapa sa ugat ng mga puno. Pero pinilit kong tumayo sa bawat pagkakataon. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong mga taong sumisigaw ng pangalan ko. Doong una akala ko panibagong panlilinlang lang ng bundok. Pero habang papalapit ang mga boses ay nakita ko ang mga ilaw ng flashlight. Rescue team pala sila. Halos isang araw na raw nila akong hinahanap. Hindi sila makapaniwalang buhay pa nila akong nakita. Mas lalo silang nagtaka nang tignan nila ang GPS ng cellphone ko. Ayon doon ay hindi naman pala ako nakalayo. Paikot-ikot lang daw ako sa isang bahagi ng bundok sa loob ng halos magdamag. Habang pababa kami ay ikinuwento kong lahat. Mula sa pagkaligaw ko hanggang sa lalaking tahimik na gumabay sa akin.
Biglang nagkatinginan ang mga rescuer. May isa sa kanila ang naglamas ng lumang litrato mula sa kanyang bag. At muli ay nanlamig ang buo kong katawan. Siya ang lalaking kasama ko. Ayon sa kanila ay dati raw yung volunteer guide na kilala sa lugar. 12 taon na ang nakalipas nang mamatay siya habang inililigtas ang 2 hikers na naligaw sa parehong bundok. Simula noon ay may mga survivor na nagsasabi na may tahimik na lalaking gumagabay sa kanila palabas ng gubat. Pero hindi raw lahat ay ganoon ang kapalaran. May mga naliligaw na ibang nilalang ang nasusundan at hindi na sila kailanman nakabababa. Simula noon ay hindi na ako muling umakyat sa bundok na yon. Pero isang gabi habang tinitignan ko ang mga litrato mula sa biyahe ko, ay may napansin akong bagay na hindi ko nakita noon. Sa pinakahuling kuha ay may isang lalaking nakatayo sa likuran ko. Nakangiti lang siya. At kahit alam kong siya ang nagligtas sa akin ay hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang tanong kung bakit hanggang ngayon ay parang binabantayan niya pa rin ako. Maraming salamat kay Jake sa pagbabahagi ng nakakatindig balahibong karanasang ito at sa inyong lahat na nakinig hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral na hindi lahat ng babala ay pananakot lang. Pag-iingat palagi saan man kayo magpunta. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kadayo.